So may nakita akong post mga ate at kuya na, hold on, uy baka, ngalngal ako ng ngalngal din baka mamaya may, okay lang ba ang audio natin? Comment nyo nga po sa comment section. May nakita po akong post mga ate at kuya na kung saan pinopromote na po ng mga Tulfonatics ang tandem ni VP Sara at Senator Raffy Tulfo. I think ang gustong mangyari ng mga Tulfonatics, hello sa mga fans ni Tulfo dyan, ay tumakbong Vice President si VP Sara ulit kay Senator Raffy Tulfo. So, Presidente si Senator Raffy Tulfo, Vice President ulit si VP Sara. In your dreams, mga Tulfonatics. Pero ito po yung picture na nahanap ko na, kasi may isang group ang mga Tulfonatics, o yung mga fans ni Raffy Tulfo or fans ng kanyang show, yung Raffy Tulfo in Action. Ito yung sinishare nilang photo. Kasi magkasundo naman daw talaga si VP Sara at saka si Senator Raffy. Ayan. I think post ito ni Senator Raffy noong last year lang. So, Senator Idol Raffy Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo, magkapatid sila. Ito yung nasa gitna. Ba't nasa likod ko yan? Sandali. Hold on. Saan ka banda dyan? Bakit hindi ka... Okay. Okay. Sige. Yan. Ayun, yun ba yun? Congresswoman din. Diyos ko po, ang mga Tulfo namamayagpag ngayon na. Nga pala ha, ang magiging senatoriable ay number 1 daw sa senatoriable, yung kapatid naman, si Erwin Tulfo. Parang may posisyon si Erwin Tulfo ngayon, di ba, sa government. Comment nyo sa comment section, dati kasi sa DSWD siya eh. Pero parang may posisyon siya, or kung wala man, at least congressman ngayon si Erwin Tulfo, di ba? Pag-usapan natin mamaya yun. Pero ito nga po yung sinishare na photo ng mga Tulfonatics. Sana magtandem talaga sila, parehong nilalabanan ang mga katiwalian, parehong tumutulong sa taong bayan, sabi ng mga Tulfonatics. Diyos ko po, gamit na gamit ang picture na ito ni Senator Raffy Tulfo at VP Sara. Pero ang alam ko po, according to Queen Bojaquera, ay nag-usap si at saka si Butod, and ang plano ay i-destroy si VP Sara sa kanyang budget hearing, 'di ba? Doon na nga po lumabas yung yung sabi ay yung may mga teachers daw na namimilit na sa voluntary contribution sa mga parents, 'di ba? Doon yung lumabas na dapat daw ay pagbawalan ng DepEd. So parang in a way inuutusan ni Senator Raffy Tulfo si VP Sara na total ikaw ng DepEd secretary, pagbawalan mo na yung mga voluntary contribution. Diyos ko, hindi na gets ni Senator Raffy Tulfo yung sarcasm ng sagot ni VP Sara. Eh di gumawa ka ng batas para pagbawalan ang voluntary contribution. Total, sabi mo, senador ka na, ipagtatanggol mo yung mga lumalapit sa iyo, tagrereklamo, bakit may mga voluntary contribution pa, hinihingan pa yung mga parents ng mga bata para sa mga project ng school, ay may MOOE naman. So, di ba, yung mga school, halimbawa, may gustong ipasimento yung kanilang quadrangle, or papaltan yung bubong, or bumili ng bagong electric fan, minsan sa mga magulang daw hinihingi. At kung sino man yung parents na nagbibigay daw ng ganyan, yung voluntary contribution, ay pasok agad sa honor roll ang anak, or pasado ang anak, or something. Ganun talaga, no? May bribery din namang nangyayari talaga. We should admit. May mga teachers naman na lumalambot talaga, lalo't ang mga magulang ng mga bata nagbibigay ng chocolate pag Teachers Day, nagbibigay ng balloon, bouquet of flowers, kung anik-anik pa, 'di ba? May pa-cake, totoo po 'yan sa private schools. Ganyan ang nangyayari. So, ang mga teachers lumalambot sa mga kasipsipan ng mga magulang. Ay yung sarcasm ni VP Sara, pagbawal mo yung voluntary contribution, hindi po talaga kayang ipagbawal yun kahit gumawa pa ng batas, kasi voluntary nga, hindi mandatory, hindi compulsory, hindi porsahan yun. Mag-volunteer ka kung gusto mong magbigay, kung ayaw mo, di huwag, hindi ka pipilitin ng PTA, no? So yon, ito po yung pinagsishare po sa mga groups ng mga Tulfonatics or ng mga fans ni Senator Raffy Tulfo, itong picture na ito. Sana magtandem sila, sana magsama sila, talagang parehong matitino, ganyan-ganyan. So, ligwak ka na, Senador Amy. And I doubt na si Senator Raffy Tulfo ay papayag laang na maging Vice President ni VP Sara. I doubt it. Pero kung talaga pong gustong makipagtandem ni Senator Raffy Tulfo kay VP Sara,
dapat, 'di ba, mas mataas ngayon sa leveling si VP Sara Vice President, senador pa lang 'to, 'di ba? So dapat one step closer na rin sila, o one step closer siya sa Vice Presidency, si Senator Tulfo, edi siya yung tumakbong Vice President, 'di ba? Si VP Sara VP na, iba't uulit pa ng pagka-VP, kung si Lenny ang walang alam sorry sa mga pinklawan dyan, kung si Lenny nga nalutang at sabaw nangahas tumakbong Pangulo right, ayaw niya maging VP ulit. Okay, so ito yung sinishare po ng mga Tulfonatics, pinopromote na ay talagang perfect tandem talaga ito, no, pag nagkataon. Kasi mukhang ang napupulsahan ng taong bayan po ay si Senador Aimee at saka si VP Sara. This is gonna be the first time na babae pareho ang tatakbo come 2028, di ba? So medyo unusual, pwedeng kapula-pula sa mga masculine Filipinos dyan, 'di ba? Sa ego ng mga kalalakihan. Pero so far yan pa lang. Pero alam niyo, sasabihin ko sa inyo mamaya kung sino ang gusto kong maging running mate ni VP Sara. It's not Senadora Aimee, it's not Senator Raffy Tulfo. Ano ba yung mga pinagbibida dito? Ayan, no? Kahapon lang. Kahapon lamang, kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo pa, ikaw ay hanga sa DepEd Secretary. Pero ginisagisa mo naman ang nakaraang budget hearing nung nakaraang buwan lamang. Huwag ako matamawi, walang pakulay. So eto po yan. Tulfo, bet na next president. Diyan po galing yung picture na yan ng ating presentation. Ayan. So, sa kasagsagan ng nababalitang tensyon sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez dahil sa pagtatapat daw nila sa 2028 presidential elections, si Senator Raffy Tulfo ang nanguna sa October 10 to 13 survey ng Tangere or Tangier nilang i-pronounce sa nakuhang 32.95, almost 33% po yung approve, no, na si Senator Raffy daw ang top 1 na presidential ball come 2028. You know what, PBBM, maisingit ko lang at baka makalimutan ko, this is a huge insult to you. Isang taon ka pa lang mahigit, right, bilang Pangulo. Wala ka pa ngang 1 year and a half, 1 year and 5 months ka pa lang, or 4 months ka pa lang. June kasi si PBBM, di ba? July, August, September, October. So, 1 year and 4 months ka pa lang PBBM na nakaupo. Agree ba kayo, mga Mawinians? Comment nyo sa comment section kung agree kayo. Wala ka pang 2 taong nakaupo, hindi ka pa nga nakakaisa at kalahating taon, pinag-uusapan na ang magre-replace sa'yo. Ay, meron pang senatorial elections, a year and a half from now. 2025 may senatorial elections pa ang pinag-uusapan ng taong bayan, ang susunod na presidential elections. Layo pa nun. Dapat pinag-uusapan yan 2 years before or a year before the elections. Yan mag-uusap ang taong bayan. Diyos ko po, hindi pa umiinit sa upuan. Well, siguro ayaw na nga natin painitin sa upuan. Ganun ba yun? Ang nakaupo ngayon. Pinag-uusapan na ng taong bayan kung sino ang iboboto or susuportahan sa 2028. PBBM, this is a huge insult. Hindi ka napopular sa taong bayan. Si Tatay Digong patapos na ang term, nag-iiyakan pa ang mga tao, ayaw pa na kung pwede nga lang siya ng presidente forever, no, hanggat kaya niya. Kasi ikaw 1 year ka palang mahigit, ayaw na ng taong bayan sa'yo. Paano ang solusyon mo sa pagmahal ng bilihin ay mamigay ng bigas? Next month mamimigay ka ulit ng bigas, PBBM, and then a month after that, buwan-buwan mamimigay ka ng bigas. Yan yung tinatawag na band-aid solution sa problema. Hindi mo ginagamot yung sugat from within. Tinatakpan mo lang, pinagmumukha mo lang na okay na. No, the pamimigay ng bigas thingy and yung mga price ceiling na yan. So, hindi yan ang tamang solusyon sa problema. Ang tamang solusyon dito, ang pinangako mo, bilang na ang araw ng mga hoarders and smugglers. Bilang na mga araw, kailan mo sinabi yan? July 24? August 24, September 24, October 24, plus 4 days. 3 months and 4 days mo na sinabi, nagbilang na kami, labis na sa daliri namin. Pwede na nga kami magkamali sa... Wala ka namang naipakulong PBBM na smugglers. Balita ko, in-appoint mo pa nga, no? Special envoy to China nang wala kaming kaalam-alam. Ay, lintik naman talaga, ibudol ng magaling, no? Sorry, ayokong gamitin yung word. Budol talaga. Ngayon si VP Sara naman ang binubudol. Okay, so yan nga po yung nangunguna.
Si Senator Raffy Tulfo daw, 2028 presidential survey, ano ang nakuha ni Senator Raffy Tulfo? 32.95. Si VP Sara daw, 30% lang. Sabi ng Tanghere. Ang pronunciation po kasi nun, kung Spanish word yun, is Tanghere, diba? Noli me Tanghere nga eh. Wag mo akong hawakan, yun ang ibig sabihin. Tanghere. Oh, so Tangier kung English naman. Yung nasa dulo, Speaker Martin, Diyos ko po, 0.45%. Kung ang sumali sa survey ay mga 100 katao, ay manananggal lang yung bumoto. 0.45 eh. Ang 1% ng 100, ayun, 0.45 na sa dulo. Ang 1% ng 100 is 1. Ay kung 0.45 lang siya, edi manananggal lang yung kalahating katawan lang ang bumoto. Pero syempre po, higit sa 100 ang nagpa-participate. So kung 200 po ang sumali sa ang pinusuhan ng Tanghere, ibig sabihin isang katao lang yung bumoto kay Speaker Martin. The rest ang pinili po ay si Speaker si Senator Raffy Tulfo at saka si VP Sara. Ngayon, dahil nga po siguro sa paninira ng makakaliwa, ng ilang politiko, 'di ba? Sa pananaraydor na rin ng kung sino man diyan, kay VP Sara, and also what else? Yung ano rin, yung pagpipinta ng negative kay VP Sara ng media, 'di ba? Pati ng mga pinklawan, baka nakaapekto po talaga sa survey ng Tanghere or Tangier sa sa dami ng ganyan. Si Senator Raffy Tulfo kasi may program siya, pinagmamalaki nga niya, millions sa kanyang followers. Yeah, trending yung kanyang mga topics, pero syempre sabi ko nga, sa tingin ko ha, opinion ko lang naman to sa Senator Raffy Tulfo, yung program mong yan ay namimili. Kung ang kwento ng pipila sa para ma-feature ng program mo ay hindi ay maybe na-discuss na ng mga nakaraan or hindi ganun katindi ang problema at pangangailangan sa pera na idinudulog sa iyo, baka hindi ma-feature, no? Kaya naman pinagdududahan tuloy yung nag-iwan ng maleta na may milyon-milyong halaga ng pera at alahas. Ba't ka mag-iiwan na syungakang babae ka ng milyon-milyong pera na kung magkano ilang dollars man yun, pati mga jewelries, tapos yung pumitbit ng maleta mo ay parang pasimple pa kunwari at may gulong naman yung maleta, isinakay pa sa sa trolley. Ako po, isinasakay ko ang maleta ko sa trolley dahil sobrang bigat. Tapos may iba pa akong dala. 'Di ba? Ganun yun eh. Ang laki ng maleta mo, may iba ka pang bitbit, i-trolley mo na. Yung may ganun sa airport, yung hinahawakan mo ganun para may tulak yung mga bagahe mo at kung marami. Pero kung isang maleta lang naman at may gulong, ba't ka magagamit ng trolley? Kaya pinagdududahan yung episode na ni Tulfo. Budol na rin. Diyos ko po, Ginoo ko. Ang hindi ko lang po talaga matake ay ito ang pinopromote nga ng mga Tulfonatics. Perfect tandem daw talaga ang dalawa. You think magta-tandem itong dalawa, mga ate at kuya, mga mawinyas? You think makikipag-tandem si VP Sara kay Tulfo? I don't think so. Pagkatapos sabon-sabonin ni Senator Raffy Tulfo at hiya-hiyain si VP Sara sa budget hearing, ang ending ng budget hearing, natanggalan ng confidential funds. Hindi kasalanan ni Tulfo yun. Kasalanan nila ng mga, lahat sila. Mukhang walang kumampi kay VP Sara eh. 'Di ba? Walang kumamping, may kumampi kunong senador pero parang hindi naman natin ramdam. Walang kumamping mga kongresista sa lower house kay VP Sara. Ang ending, napagdesisyon na wag bigyan ng confidential funds si VP Sara next year. Paano na lang yung paglaban niya sa mga NPA na yan? Lumalakas na nga yan ngayon. Isa rin to sa sumabon-sabon kay VP Sara sa budget deliberation. You think makikipag-tandem si VP Sara dito? I don't think so. Pero kung tatanungin yung mga adet kuya, maybe mag-aagay kayo or hindi, tayo naman po iba't iba ang manok, 'di ba? Yun, ganun lang naman yun. Iba yung gusto nyo, ang iba sa inyo si Isko, 'di ba? Ako po, ang gusto ko mag-tandem ay si VP Sara at saka si Senator Robin. Kaya Senator Robin, wag mo akong i-disappoint, no? Right from the start, I know VP Sara ka na talaga eh. Kay Senadora Amy kasi mukhang bukod sa pareho silang babae, may mga talagang may mga masokista ba tawag diyan? Hindi masokista, may term diyan eh. Mga mga pamacho sa Pilipinas, ayaw nila ng babae tandem. So, at saka marami rin po ang na-disappoint sa mga Marcoses. Kaya Senadora Amy, agapan mo to. Kung meron kang speak up day against doon sa babaeng jahas ever, magsalita ka na.
saklolohan mo na yung kapatid mo kung kinakailangan kasi napapariwara yung kapatid mo. Alam mo ang performance ng kapatid mo ay hindi maganda, tapos may iba pang nasusunod. May iba pang kumukontrol. At least sa tingin namin na. So magsalita ka na, saklolohan mo na ang kapatid mo na alam mo naman sigurong malamya, 'di ba? Plus palpacation pa yung kanyang administrasyon. Sakluluhan mo habang maaga pa, habang 1 year and 4 months pa lang. Dahil pagka naka 2 taon ito, 3 taon at ganyan pa rin ang sistema, yung ahas pa rin ang lumilingkis. Good luck sa reputasyon nyo bilang politiko, di ba? Good luck sa reputasyon ng mga Marcos as politicians. Mamaya discuss natin yung may dalawa na namang yung dalawang anak di umano ipatatakbuhin pa sa ginawa ko. So ako, I would support Senator Robin, but Senator Robin, you have to prove yourself, no? Nabigo ka kasi sa gusto mong federal form of government kasi kinulang ka ng suporta sa mga kapwa mo senador. Pero labanan mo ang kahit nakabaro mo. Kasi kakaunti lang kayo dyan, senador, 24 lang kayo, baka mamaya nangingilag-ngilag kang labanan, yung mga yan. No, kumbaga nakikisama ka ng magaling. Nako, lalamunin ka ng sistema, Senator Robin. So far, ikaw napupulsuhan ko. So, sino napupulsuhan nyo? Si Senator Raffy? Kasi mukhang sinasakyan na rin nila ang popularity ni VP Sara ngayon. Parehong popular eh. 'Di ba? Parang very enticing kung magtatandem yung dalawa. Pero in the end, baka ilaglag si VP Sara. Or kung magtandem man, at nanalo pareho, si VP Sara pa rin ang either way ha. Halimbawa, ito ang presidente at si VP Sara pa rin ang pangalawang pangulo. Halimbawa, walang talaga magtandem yung dalawa ha. Pinopromote kasi ito ngayon eh. Hindi nila pinaglalaban para walang nega, para mabango pa rin si Senator Raffy, which is ganyan ang nangyari kay PBBM at VP Sara last year. Hindi masyadong pinaglaban, 'di ba? And in the end nga, naging magka-tandem. So, hindi ito pinaglalaban, baka mag-tandem din. Nang ating, halimbawa manalo tong Pangulo, si VP Sara ang Vice. You think, hindi ilalaglag ni Senator Raffy Tulfo si VP Sara? Baka ibinay-binay pa rin. Katulad ngayon, di ba? Nangyayari ngayon, binibinay si Inday. Or, halimbawa, vice versa, si VP Sara ang tumakbong Pangulo at Vice ito. Next in line, mga ate at kuya, you think, walang mga impeachment thingy or coup? Kasi alam niyo naman ang magiging responsibilidad ng pangalawang pangulo, right? Siya ang hahalili if ever may mangyaring masama sa pangulo, sa talagang nanalo. Baka hindi matapos ni VP Sara ang kanyang term at ito na ang maging presidente. What do you think? Sino ang magiging magandang katandem ni VP Sara? At papayag ba kayo na binubudol siya? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.